So guys, shoutout po sa ating lahat. Ngayon ay meron tayong bagong topic. Ito ay yung cellphone na umaandar naman. Pinalitan ng baterya, umaandar naman pero hindi nag-charge. So bago ang lahat, intro muna. Bish! Bali guys, itong cellphone na ito is galing sa kabila and pinalitan na ng battery. Ang history daw nito is lumobo yung baterya and then wala na yung battery and then pinalitan na lang basta ng baterya ng kahit basta umandar na lang and then ibinalik-balik niya, pinunta niya sa akin nung una pa. Sabi ko hindi compatible yung baterya, no? So nung pinunta niya doon is hindi din inayos, hindi rin pinalitan. Muntik pa nga daw sila nag-away. But ngayon ayusin natin yung kanyang cellphone kung tama nga yung hinala ko na mali yung kanyang baterya na inilagay. So, itong unit na to guys is A77S. So, paano ko alam? Which is, halimbawa, hindi umaandar. Usually, yung ginagamit ko dyan is familiarity na rin. And actually, gumagamit lang ako ng Google Chrome and then pipindutin mo lang yung Google Lens na yan. And then, scan mo lang yung unit na yan. So, malalaman mo na kung anong unit. So, nakalagay dyan is A77S. So, kung aalamin mo kung ano yung baterya, madali lang naman. Search mo lang yung Oppo A77S battery. Ano? Ayan. So, search mo lang. Ayan. So, makikita mo na kagad na BLP923. Ayan, no? BLP923, nandyan na kagad. So, which is, ang inilagay dito guys is BLP, hindi mo makikita, medyo maliit. BLP851, which is gumagana naman, umaandar. Kalain mo good talaga, no? So, binigay na lang basta yung cellphone, then pinabayaran, then kumita na siya. So, here comes the problem. Pag chinarge, ayaw mag-charge. So, dapat tayong mga technician is titingnan naman natin kung nagcha-charge ba o hindi. Lalo na kapag nagpapalit kayo ng baterya. Alam naman sabihin mo, oy, charging port yan, charging pin yan, ano. Siguro, dahil hindi niya siguro alam or alam niya, hindi natin alam. So, ang gagawin na lang natin is gawin natin yung pwede nating magawa dito sa kanyang cellphone. So, papakita ko muna sa inyo yung problema, no? So, kung makikita mo dyan, guys, is ayan. So, yung kanyang baterya is wala lang. Wala rin kidlat, no? So, walang nakalagay, guys, na ipapakita niya yung battery percentage sa taas. Pero hindi talaga siya nagja-charge. Ayan, 1% lang nakalagay yan. Marami na kasi akong nagawang ganito na kapag hindi compatible yung battery is hindi magcha-charge based on my experience talaga guys. And so that's why papalitan natin ng baterya. So kulang-kulang na ang kanyang mga tornilyo. So nandito na. At ito na yung baterya. And then, itara-try lang muna natin bago natin ididikit. So, ito na yung baterya natin. Which is, wala tayong makuhang GSM. So, ito lang yung available na order natin. Usually kasi itong mga ganito is mga class A lang itong mga to. So, which is, okay na. At least may magagamit niya. Ano? At itatry na natin guys. At ito ay BLP923. Ayan, makita mo. Ayan, sakto talaga, no? And, tignan natin kung magcha-charge na siya. So, dati kasi is ito ay hindi nagcha-charge to. Ayan na siya, guys. So, usually, tanggalin natin to para makita ninyo. Ayan, binaklas ko mismo, ano. Ayan, bale, kung makikita mo, ano, pang dulo, ano. So, dapat siya naabot siya ng, ano na nga ba yan? 0.7. 0.7. Mga 1 point something dapat pag nag-charge na yan.
So nag 1.0 na siya guys. Ayan o, mandar na nga rin eh. Ayan o, mandar na siya 1.0. And then tingnan natin. Ayan o, meron na siyang nagbabakitang kidlat. So tignan natin, tignan mo yung mangyayari. Kapag ito guys, kapag itong battery na to ang ilalagay natin para maniwala kayo, no? Minsan kasi may mga hindi naniniwala, no, na kapag hindi compatible yung battery, hindi yan nagcha-charge. Ayan, kasi yung hindi lang positive, negative yan guys. Mayroon din yung battery temp, ID, mga ganun. Yan, may mga connection din yan guys. Dapat compatible yan guys para naman kasi tama nga yung polarity, umandar. Pero yung mga battery ID niya, temperature, mga ganun, kahit ano-ano pa, basta yung data niya ba is mali, yun hindi yan mababasa. So makikita mo 0.6 din, 0.7, 0.4, so wala na, 0.8, 0.8, 0.6, so hindi siya umabot ng 1.0. 0.6, naglalabas lang siya dyan. So yun, sana naintindihan nyo, nakita nyo yung kahalagahan ng compatible yung battery. So guys, iayos na natin to. Isa pa pala guys is yung mga ibang technician tinatanggal yung balot ba, yung plastic na nakalagay dito. So which is yun yung ayaw na ayaw ko sa mga technician na iba dyan. Bakit nyo tatanggalin, no? So maganda kasi yun para hindi dumikit yung baterya, sana, no? So wala tayong magagawa, so nilagyan ko na lang muna ng B7000 konti. Yan, nilagyan natin para hindi naman siya aalog-alog. And then isasara ko lang. Matagal na daw sa kanila to eh, so mahigit 1 buwan. Sabi, pabalik-balik pa. Nung mahigit 1 buwan nung napalitan and then binalik ulit, umabot ulit ng mga 2 weeks. So 1.5 months siguro, sabihin mo ng 2 buwan na sa kanila. Sinabi ko naman na ibalik mo doon, sabihin mo na hindi compatible yung battery. Maaaring hindi naniniwala yung ibang technician, hindi naniniwala sa akin, hindi sila naniniwala na mas mahusay sila. Kaya baka pinapanindigan na may isip problema talaga yung phone. Kaya hindi yun nag-check. Sana guys, meron kayong natutunan. Naibalik na natin. So ayan na siya. 62%. At ganun talaga guys, kung dapat maging responsible naman tayo sa mga nire-repair natin. Hindi yung nambubudol tayo na kapag alam natin is kung nag-on na siya and then wala tayong pakialam kung nag-charge ba siya o hindi. May kinalaman kasi ang battery sa charging. So ang walang kinalaman, halimbawa is mouthpiece siya or sa walang speaker, ganun, medyo malalayo. Pero kapag mga bagay naman is sana i-consider natin para rin sa ating mga technician yun. Kasi para hindi nila sabihin na nambubudol lang tayo sa paghahanap buhay. Nawawala na sila ng tiwala sa mga technician kapag gano'n. Sana is magsilbing aral sa atin na mga technician na kahit paano is bigyan natin sila ng warranty or wag yung puro kabig, talagang ganun ang pagti-technician, mayroong abono, no? So ingatan natin yung pangalan natin. And hindi ko lang alam sa iba na wala na silang pakialam, basta ang gusto lang nila is kumita, which is hindi maganda kung talagang gusto mo maging isang successful na technician. So gawin mo lahat guys. Mayroon kasing yan sa future mo bilang isang technician, ang pangit na lang tingin nila sa'yo kapag ganun ka, kapag nambubudol ka lang sa pagti-technician. So, maraming salamat sa inyo guys. Like, share, and subscribe. Okay, shoutout pala natin si Rocky Francisco 4691 na nagpa-shoutout yung last nating video sa UV light, sa UV lamp. So, shoutout sa iyo. Pasyalan din nyo ang kanyang channel. Nag-electronics din siya. Maraming salamat sa inyo. Like, share, and subscribe tayo yan. Bye-bye.